Alright, so ito naman guys, pag-usapan naman natin yung nangyari dito nga sa kaninang umaga, no? Linggo ng umaga. So ano na pala ngayon, Monday na. At ang gabi ka nagbablog, the boys Anyway, yun nga, pag-usapan natin ito, panoorin natin yung balita. Ang dinagsa ng motorcycle riders ang Marilake Highway sa Rizal. Pero hindi sila nagkarera, kundi nagcaravan laban sa pagiging kaskasero sa kalsada. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Madaling araw pa lang, daan-daang rider na ang nasa Marilake Highway para sa isang unity ride. Nangunguna riyan si Senator J.V. Ejercito. Hindi nakapunta rito 3 years dahil sa takot ko. Pero hindi natin dapat gawing racetrack. Biruin nyo si Senator JB natakot na rin sa Marilake. Ako nga di na umakit dun Iyoko na Ilang na ako dyan kasi dami Yung huling punta ko dyan may sumalubong sa aking motor Sabi mo, nasa kabilang lane ako, sinalubong ako. Buti ka mo, kumbaga na aninag ko kagad, may parating siya. At kakain talaga siya ng linya. Hindi ba, pareho kami amen. Todas. Ang Marilake. Kasama rin ang Land Transportation Office, PNP Highway Patrol Group at Rizal Police. Binagtas ng convoy ang bahagi ng highway mula Antipolo City hanggang Tanay. Iisa ang kanilang bukang bibig. Make Marilake safe again. Higit isang linggo nang nakalipas, namatay ang isang rider matapos sumemplang sa Marilake. Alam niyo mga kababayan, eto kung hindi pa nag-viral tong nag-Superman na to, alamang, wala. Hindi ko kagaya dati na ang dami yung na-aksidente ko talaga dyan. Although, alam naman ho natin yung mga pare-parehong pumapanik dyan sa Marilake. Ako hindi naman sa pag-aano, ang dami kong naging kaibigan din dyan, no? Kape, aga, tas kain, di ba? Silog, bulalo, yun naman masasarap dyan Ahas, di ba? Yung tunay, bayawak. So, yun lang naman shinare ko sa inyo. At kung gusto mo makaramdam ng konting lamig na para kang nasa Baguio, ito yung isa sa mga magandang puntahan. Hindi mo nakaramdam ng lamig na para kang nasa Baguio, Marilake. Saka, Tagaytay, Paskibyang. Nagpapaliwanag ngayon ng LTO ang rider na nag-alas Superman sa motor. May hearing po tayo, napadala na po natin yung ating show cause order sa kanyang bahay sa Batangas, no? Layo, Batangas. Next week. Dahil sa insidente, mas pinaigting ang pagbabantay sa highway para tiyaking walang kaskasero. But the good thing is wala po tayong nakitang mga pasaway dyan sa Marilake Highway, no? Wala ho talaga magpapasaway kasi nandiyan kayo lahat Pag wala kayo dyan naglalabasan. Matik ko yan. Matik yan. Kasi walang bantay. Napapanood naman natin sa mga video Nabubulaga nga sila sa mga HPG. Diba? Meow, 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 meow. Huli, ticket. Diba? Kasi may bantay. Walang bantay, anong kategory man ng motor yan? Small to higher CC. Ganun po. It seems epektibo po yung tulungan ng bawat sektor ng gobyerno at saka private sector. Ayon sa HPG, halos 40,000 ang mga sasakyang nasangkot sa aksidente noong nakaraang taon. Marami sa mga ito, mga motorsiklo. Naniniwala ang pamahalaang hindi malulutas ang problema sa kalsada sa paninita lang. Pwede kami maghuli araw-araw and it's been seen as far as statistics are concerned. Hindi yun ang solusyon So we will couple it with education, training, and enforcement. Yes. Sang-ayon din ang ilang Transportation Network Vehicle Service na mas bigyang pansin ang training ng mga motorista. Alam mo mga kababayan,
Ako ang dami ko rin natin na ganyan, yung mga training, seminar. Malaking bagay po yun. Ha? Kasi once na natutunan mo yun, yung mga ganung mga senaryo, tutunan mo, hindi naman actually papagawa sa'yo ng ng 'di ba, ora-orada. Minsan kasi mapaano mo kagad sa sarili mo pa lang. Na once na nando'n ka na sa puntong 'yun, 'di ba? Hindi mo kailangan magpanic. Iba kasi nagpapanik na natataranta na. Ah, gumigewang na, hindi na alam yung gagawin. Kaya nga meron tinatawag na yung tamang pagpreno, pag alanganin ka. At pag hindi na kaya ng preno, bumitaw ka na sa motor. Kasi pag sumama ka sa motor, malamang at sa malamang, yari ka. Todas. Totoo yun. Kasi ako naranasan ko na yan eh. One time sa may Makati Ave, ulan. Siyempre, binabagtas ko yung Makati Ave. Hindi naman ganun kabilisan yung takbo ko. Tama lang ko. Biglang pumureno yung sasakyan. Aabutin ko. Ang ginawa ko, hiniga ko na yung motor. Hiniga ko sa may binitawan ko yung motor. Yung pasok sa ilalim ng Innova. Antakin mo yun na pumasok sa ilalim ng Innova. Yung motor puro gas-gas. Ako may konting galos. Pero yung Innova malinis, walang tama. Tumama doon sa ilalim, doon sa spare tire. Kaya napakalaki yung bagay ng training. Kasi hindi lang sa pagmumotor, tinuturo, di ba? Hindi lang sa pagmumotor yung paggamit ng motor, or yung tamang, di ba? Strategy, o basic. Sa pagpreno nga lang, alam nyo, dapat alam nila. Kasi marami pa rin ako nakikita ng rider, pag gumawak ng preno, yung buong kamay nakahawak. Ako kasi dalawang daliri. Abang na yun. Abang na sa preno yun, magkabila. Hindi ko binibitawan yun kahit na nag-aano ko, nagsisilinyador ako. So, yun, ano ko lang naman, na-share ko lang sa inyo, baka sakali mapag-aralan nyo. Then, sa scooter, diba, pag medyo alanganin ka, medyo, alam mong hindi ka aabot, pwede mong tapakan yung harap. Yung harap ng, yung footboard, tapakan mo yun. Paabante. Mararamdaman mo unti-unting bumabagal yung motor. Tapos sasabayan mo ng preno. Yun yung technique. Right? Tuloy natin to. Hindi na pwedeng nasa pag-iisip na huling pag-iisip ang pagplano, ang pag-aasikaso, ang pagre-regulate at ang pagbibigay ng pansin sa motorsiklo. Kaya ang mga bagong rider tulad ni Katrina, napansing mas mahigpit ngayon ang pagkuha ng lisensya. Required ang training at exam at bawal ding bumili ng motor ng hindi lisensyado. Hindi naman talaga dapat. Bawal bumili ng motor na wala kang lisensya. Nauna pa yung motor. Dapat bago ka bumili ng motor, may lisensya. At doon sa mga kukuha ng motor, okay naman yun, may training, may Pwede naman kasi sa yan eh. Kasi may mga gumagawa na activity niyan. Yung mga grupo na malalaking grupo na riding safety advocate, na mga advocacy nila makapagturo kagaya ng MRO, arangkada. Binanggit ko na yung mga grupong malalaki, di ba? Yung grupo ng tawag nito, yung grupo ni Herman, yung isa, Bull Riders Club. Yun yung mga shoutout sa Bull Riders Club, arangkada, MRO, yun. Tapos yung, di ba, RG. Kasi, pwede kayo matin nun. Kasi may certificate yun. May certificate yun na nag-training kayo, nag-seminar kayo. Yun pwede nang i-submit yun eh. Na magkukuha ka ng lisensya. Malaking bagay po yun. Malaking tulong. Kasi kami noon, kahit hindi nagmumotor, ini-encourage namin na umatin. Sir, ano ka lang? Kinig ka lang, o nood ka lang. I-encourage namin kasi darating yung time, kaya kasi sabi ko sa ibang mga kalugar ko ibang mga kakilala ko, darating yung time, yung mga batang yan, hindi rin magtatagal, hahawak at hahawak din ng motor yan. Ang dami kong batang kilala noon, hindi naman nagmumotor noon, pero ngayon nagmumotor na. Ano man yung kulang? Seminar training.
Kaya tama po talaga yun. Tutulong daw yan para mabawasan ang mga Yes. kamote rider. Pagka nagkalisensya ka, be responsible. Huwag naman yung nagkalisensya ka lang na mayabang. Ganon. Tinitiyak na Alam mo kasi yung lisensya, pribilehiyo lang yan. Hindi naman ho yan binigay sa'yo ng panghabang buhay. Pribilehiyo yan. May karapatan din ho yan bawiin sa'yo, lalo na kung, di ba, mali yung ginagawa mo. Kalsada. Diba? Yung pagdaan nga lang sa busway, mali na eh. Nakalusot pa eh. Ticket lang, tsaka sorry. Tuloy. naman ng LTO na sapat ang kanilang pondo para mas maraming mahasa sa responsableng pagmamaneho. Simbolo raw ang Unity Ride ng kanilang hangaring maging ligtas ang ating mga kalsada, hindi lang sa Marilake, kundi sa buong bansa. Mula sa Rizal, nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Yes. Alright, so yun lang naman, no. Napaka-importante po talaga ng seminar. Kasi yung seminar, tsaka yung, tag nito, riding skills, di ba? Na tinuturo ng mga, shoutout nga pala doon sa nag-mentor sa akin. Yung kauna-unahan nag-mentor sa akin nun, si Mel Aquino. Yan, si Sir Mel Aquino. Na nagturo sa amin noon, sa grupo namin. Then, kami bilang rider na may mga kaibigan din, sinishare din namin yung natututunan namin. Kasi ang importante ho dito mga kababayan, yung kaalaman mo bilang isang rider na sinishare mo sa iba, diba, matututunan nila, mababawasan po yung aksidente or yung namamatay sa kalsada. Yun yung isang bagay na napaka-importante. Yung kamote na yun, hindi na mawawala yun. Kasi may mga kilala ko kamote, nag-seminar pa. Pero ganun pa din, di ba? Kasi may tamang lugar po. Kung gagamit kayo, gusto nyong, di ba, mag-practice talaga ng magbe-banking, meron tamang lugar, may racetrack. Karera, meron tamang lugar, racetrack. Hindi ho doon sa mga public road. Diba? Na marami hong gumagamit. Hindi lang ho yung mga naka 2 wheels, kundi mga naka 4 wheels. So sana maintindihan ito ng ating mga kapwa rider at mga kababayan na for safety. Kasi ibang magulang nga pag inaano ko parang ibang magulang takot na rin sila kasi, di ba, yung mga napanood natin noon, yung mga natin noon, para nagsisi pa yung magulang nung binila ng motor yung anak. Tama? So sana, maging responsable ho tayo sa kalsada. Kasi hindi lang ho yan sa 2 wheels, kundi sa 4 wheels, dapat maging responsable rin po yung mga naka 4 wheels. At hindi lang ho yan, pati yung mga naka 3 wheels, yung mga 3 gulong. Yung, alam niyo yung yung liko muna, bago lingon, yun. Madami nun. Saka yung parang lumalabas sa Batcave. Nagmamabilis. Imbis huminto ka doon sa intersection, aba, puta, ang bilis pa magpatakbo. Alam mo, para si Batman lumabas sa Batcave. Tapos yung mga sasakyan, yung mga public utility vehicle, o yung mga jeep, na minsan, di ba, biglang pepreno, biglang hinto sa gitna. Magbababa sa gitna. Magsasakay sa gitna. Ha? So, hindi lang yung mga naka 2 wheels ang kamote. Yung kamote hindi na mawawala yan. Pero mas importante po talaga, may nalalaman tayo pagdating sa... Right? So, yun lang naman mga kababayan na binigyan natin ito